Itong isang balikbayan box na to, ang nasa loob nito ay lahat pagmamahal. Pagmamahal na iniipon ng ilang buwan, umaabot ng taon para lang mapadala sa Pilipinas. Hello everyone. So yan guys, sa video na to panonoodin natin ang isang unboxing ng isang unclaimed balikbayan box ng isang OFW sa Pilipinas yan. Tiwala hindi siya na-deliver mismo doon sa pamilya niya, sa pinapadala niya. Kung hindi, ang nangyari ay bininta online. Alam mo, bininta online, hindi natanggap ng pamilya niya at bininta online. At itong isang vlogger, siya yung bumili nung balikbayan box na to for 5,000 pesos worth of it. So, panoorin natin niya. So, ito na mga kapudi. Ayan, so bubuksan na nga natin itong balikbayan box nga na hindi na-claim ng pinadalan dito sa Pilipinas. Ayan. So, titignan natin kung bakit hindi nila kinlaim itong package nga natin itong balikbayan box na pinadala sa kanila ng pamilya nila sa ibang bansa. Ayan, so titignan natin. So, ito na. So, titignan natin yung loob. Ayan. Hala. Sino kaya yung pamilya to na hindi nila kinlaim to? So ito na, tanggalin na natin kasi merong balot dito sa ilalim itong balikbayan box na to. So titignan na natin ang nasa loob nito in 1, 2, 3. Ayan. Ayan, puro plastic bags ulit. In 1, 2, 3, go. Hala! Ano to? Unan! Ano to? Ayan, so ang una nating nakuha dito sa balikbayan box na to ay unan. Ayan, siguro yung pinagpadalhan nito, wala silang unan kaya pinadalhan sila galing sa ibang bansa. Tapos, ano ito? Cotton roll. Ayun o, nakalagay sa loob. Cotton roll o, dalawa. Unan na naman. Hala, ito pa yung laman niya. Grabe, hala, may basag. Nabasag o. Ang daming laman ha, talagang balot na balot. Parang nakakalungkot naman kasi hindi ito nakarating sa pamilya nila. Bakit kaya hindi nila kinlaim tong package na to, no? Kasi ito, meron pa ditong plato. Ayan, ang laking plato. Worth 5,500 tong binili ko na to. Ang presyo na itong balikbayan box na to ay worth 5,000. Ayan. Tapos, so, nakakalungkot talaga. Di ba sabi niya nakakalungkot naman. So, sa totoo lang, nakakalungkot talaga. Kasi, alam mo, itong balikbayan box na to, hindi lang to binili ng isang beses. Kung hindi, I'm sure sa lahat ng OFW, ang ginagawa nila ay nag-iipon sila. It takes 3, 4, 5 months para mag-ipon ng every single na mga bagay na pinapadala nila sa Pilipinas. Ito yung pabango, halatang galing siya sa Saudi. Kasi may brand na ganyan. Ito, dalawa sila. At ang bango kaso sayang. Kasi tignan nyo, oh, nagtapon-tapon na yung mga pabango talagang nasira na. Tatabi lang natin dito yung mga nakukuha natin. Kunin pa natin. Ano to? Kumot. Parang kumot. Dami pang laman. Ito ang bigat. Ano kaya to? Buksan natin. Oh my God. Ano to? Sabon na naman. Grabe, ano to? Tawas? Asukal? Uy, kinakabahan ako ha. Anong tawas mo? May lubid ba? Ano ito? Bakit may ganito sa balikbayan box? Grabe, ano to? Sino nagpadala nito? Kasi parang itsura nyo, parang asukal. Ayan. Pero ang bango niya. Ayan, so ito pa. Dami niya tagang laman sa loob. Wala. Ayan. May kasama pang ganito. Nakalagay sa loob ng damit. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi alam na alam niya yung mga lagayan ng balikbayan box. Diba pag nagpapadala tayo ng balikbayan box, talagang nilalagay natin sa damit yung mga babasagin. Talagang dito nilalagay. Bakit kaya hindi ito kinlaim ng pamilya nila, no? Ayan, so meron tayo ditong damit na ganito. Ayan, itim. Ayan, ano to? Pantimpla ng kape? Ano yan? Ano ito? Sa CR. Pantaklob sa CR. Ayan, oh. Ayan, ang dami niyang laman na puro mga tela. Ano pa to? Ayan, baka tawas na naman to, ha? Ayan, ito na naman. Grabe, ano to? Tabi na natin yan. Ayan, ito pa. Ito na naman yun. Ayan, medyo may basag siya na konti. Ayan, so ang daming damit. Ayan, duster. Ayan, plato. Ayan, di ko alam kung ang tawag dito. Ayan, meron din ganito. And tapos ito sa gilid, may malaking plato. Di ko plato ba to? Ang laki niya. Ito pa. Ayan, sira na, nabasag na. Ayan, kumot. Ano pa to? Sayang, ang ganda sana kaso nasira.
Yan, damit. Yan, ito mga pang-scoop, pang-kadkad, wine glass. Aba, oh, meron pa mga maliliit na garap. Ang dami. Ayan, ito pa. Ano kaya ito? Tawas? Ayan, oh. Ayan, baso. Ayan, ganito. Sa lamesa to. Jumper. Ito pa. Parang yung pinadalhan nito, merong restaurant kasi may ganito pang serve. Ito, para saan to? Ito naman, pabango. Pabango. So ayan, magsusuot na tayo ng gloves para hindi tayo mabubog kasi may mga bubog tayong nakakapa. Baso! Baso! Baso, puro baso, damit, baso. Ganun lang nakalagay dito. Kaya man chocolate. Ayan, ito. Ano to? Baka to na naman yun, ha? Ano kaya to? Ah! Ganun na naman! Ano na kaya ito? Ba't ganun na naman? Para saan yun? Ayan, ito pa. Merong ano, sapatos. Wow, Converse. Sapatos. Kaso, isa lang ba? Ayan! Ito! Oh my God! May lamang ganito itong balik. Sa tingin ko guys, yung may-ari nito ay si Kabayan ay nagtatrabaho siguro sa bahay kasi yung mga collection niya is may plato, may baso. So, may mga damit na I guess nagtatrabaho siya sa bahay. Ayan, meron pa oh, pares pa. Puro baso kasi. Ayan oh, baso. Ano, parang daming maliit na platito. Ayan, merong base. Kalungkot lang talaga. Yan, panurin yung ganito. Alam mo, it's sa mga OFW. Alam mo yung, yun nga, yung effort na ginugugol ng isang OFW. Alam mo, yung pagtatrabaho. Alam mo, itong bagay na ito yung pinaka-masayang moment. Alam mo, yung masayang moment na iniisip nila na matatanggap ng pamilya nila sa Pilipinas. At bubuksan tong box na to na iniisip nila kung gaano kasaya yung nanay, yung tatay, yung mga kapatid nila para buksan tong box na to. And by the end of the day, ito yung mangyayari. Kung kayo, ang isang OFW, sa iyo mangyayari itong ganitong pangyayari. Ano kaya yung mararamdaman ninyo? Diba? It's so sad. And talagang, let's continue. Laman ng balikbayan box na to at marami pa sa loob. So, tignan pa natin. So, tara. Ayan, so meron na namang tsinelas. Amazing! Tapos, walang kamatayang damit. Ayan. Ayan, damit na naman. Wow. Tapos, ano to? Kandila. Ayan, merong pang ano, pantimpla ng kape. Tong! Flower! Wow, ano to? Parang ginto, ha? Wow, lalagyan siya ng kandila. Ayan, meron na naman ganito. Wow, pang-jogging. Oh! Wow, mga fur-fur. Oh, ganda. Yan, ito pa. Oh, tignan mo, oh. Kinuha pa sa balahibo ng pusa. Wow! Ayan. So, ganito karami. Sobrang dami, oh. Para kami nagtayo dito ng Japan Surplus. Diba? Para kami nagtayo dito ng Japan Surplus sa sobrang dami. Puro damit, puro mga kitchen utensils, puro mga ganyan, puro mga kitchen essentials. Ang dami. Tapos may mga ganito pa. Ito, nakahakot award na. Aba, nakapili na agad siya dito sa mga nakuha ko. So, yun lang yung laman ng balikbayan box na nabili nga natin na worth 5,500. Alam nyo guys, yung mga sapatos na yan, yung mga bag na yan, alam mo, may mga pangalan na yan dapat may sa isip ng kababayan natin na nagpapadala nito. Kay ate, kay bunso, kay nanay, kay tatay, kay kuya, itong mga gamit na to. Alam mo yung saya na iniisip niya na may bibigyan niya sa pamilya niya, and by the end of the day, parang, yeah, it's content. Parang ginawa na lang na content. Hindi naman natin masisisi itong si brother na nag-vlog nito kasi, it's content, di ba? Kailangan kong gumawa ng content. And at the same time, nagpapasalamat din tayo sa kanya dahil sa kanya, nabunyag tong ganitong mga pangyari. Wala talagang idea. Ang lahat ng Filipino siguro, mostly, majority or 100% ng mga Filipino, lalong-lalo ng mga OFW, walang ka-idea na may ganito palang nangyayari dyan sa Pilipinas. Yung mga ganitong nakakalungkot isipin, kumbaga, alam mo. Bilang isang OFW, yung
Alam mo naman, sa Pilipinas, hindi natin maiwasan talaga may mga ganitong problema at may mga ganitong kalakaran at may ganitong mga bagay talaga na nangyayari, which is napakalungkot isipin para sa mga OFW nga. Ulitin ko, itong isang balikbayan box na to, ang nasa loob nito ay lahat pagmamahal. Pagmamahal na iniipon ng ilang buwan, umaabot ng taon, para lang mapadala sa Pilipinas. Sa pakiramdam ng isang OFW, kung isa kang OFW, kung sa'yo mangyayari itong ganito, na pinaghirapan mo ng ilang buwan, pinaghirapan mo ng ilang taon, yung mga pasalubong mo sana sa pamilya mo, sa anak mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, ay umantong sa ganitong bagay, yung in-unbox lang. Sana makarating to sa pamahalaan sa Pilipinas. And it's a serious thing para sa mga OFW. Alam mo, it's dugo at pawis ng isang OFW ang nilalaan dito. And sana mabigyan nyo ng pansin and solusyonan ang ganitong mga problema. So, yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.